May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, hinulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Maharlika Yada, halalwaya, alahayam. Salamat sa ating dakilang alahayam sa ating pagpapatuloy ng talakayan. Samahan niyo po kaming muli sa gabing ito ng Sarado mo nga, mas nakikita ko yung letters pag pagtatalakay wala akong ilaw. sa aklat ng ikalawang Leviticus. Hello mga kapatid. Okay po. Pwede na po. Yes. Kabanata 19. Ang tubig ng paglilinis. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, ito ay isang kinakailangan ng batas na inutos ni Yahweh. Sabihin mo sa mga Israelita na magdala sa iyo ng isang pulang baka na walang kapintasan o depekto at hindi pa napapasanan ng pamatok. Ibigay mo ito kay Eleazar na saserdote. Ito ay dadalhin sa labas ng kampo at papatayin sa harap niya. Habang pinapanood niya, ang baka ay susunugin kasama ang balat, laman, dugo, at bituka nito. Ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sedro, isopo, at pulang lana at ihahagis ito sa nasusunog na baka. Pagkatapos nito, ang saserdote ay dapat maghugas ng kanyang mga damit at maligo sa tubig. Pagkatapos ay maaari na siyang pumasok sa kampo. Ngunit siya ay itinuturing ng batas na marumi hanggang sa gabi. Ang taong sumunog nito ay dapat ding maghugas ng kanyang mga damit. Maghugas ng damit o banlawan? Ano po ba tamang term? Maghugas na kanyang mga damit Maglaba? at Maglaba siguro. no? Kasi maghugas ng kamay po yun, di ba? At paa. Maglaba po, no? At maligo sa tubig. At siya rin ay Magdamit, palit, itinuturing, paghugas, kamay. opo. At siya rin ay itinuturing na marumi hanggang sa gabi. Ang isang taong malinis ay magtitipon ng mga abo ng baka at ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ito ay itatago ng pamayanan ng Israel para gamitin sa tubig ng paglilinis. Ito ay para sa paglilinis mula sa mga patay na katawan. Ang taong nagtipon ng mga abo ng baka ay dapat ding maghugas ng kanyang mga damit. Ito ulit. Lalaban po. Maglaba ng kanyang mga damit at siya rin ay itinuturing na marumi hanggang sa gabi. Ito ay magiging isang panghabang panahong batas para sa mga Israelita at sa mga dayuhang naninirahan sa kanila. Ang sinumang humipo sa isang patay na tao ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw.
Dapat silang maglinis sa tubig sa ikatlong araw at sa ikapitong araw. Ano po to, maligo? Maligo, sis. Okay, thank you po. Oo, maligo yan, maligo. Dapat silang maligo sa tubig sa ikatlong araw at sa ikapitong araw. Pagkatapos ay magiging malinis na sila. Sa Ngunit ikatlong araw kung lang ba, hindi- sis? At ikapitong araw. Ikatlo at Tama po. ikapito. Di ba dapat sa first day? Ay nga pala, no? Oo. Yung mga Opo, nakahawak ng ano, iba pa yung first day, pero kasi ang ibig sabihin, hindi, yung third and seventh day, dapat may ash nung ano, Di ba pagka wala nga tayong ash, red, asin ang may ating, asin, oo, oo, may asin, asin. tubig na may Tubig na asin. pang, tubig na may Opo. asin. Hindi naka-indicate dito kasi direct translation to sa from English eh. So, okay po to. Dapat silang maligo sa ano. Di ba may Oo, paglilinaw required. tayo dito? Oo nga eh. Tingnan, naabangan ko. Meron sa verse 16. Okay. Tuloy ko po. Okay. Dapat silang maligo sa tubig sa ikatlong araw at sa ikapitong araw. Pagkatapos ay magiging malinis na sila. Ngunit kung hindi sila maglinis sa ikatlo at ikapitong araw, hindi sila magiging malinis. Kung hindi sila maglilinis, kung hindi sila maliligo, maliligo po, no? Pagkatapos humipo sa isang patay na tao, kanilang dinungisan ang tabernakulo ni Yahweh. Dapat silang ihiwalay sa mga Israelita dahil hindi sila naghugas ng tubig ng panglilinis. Sila ay karumal-dumal. Ang kanilang karumihan ay nananatili sa kanila. Ito ang batas na nararapat kapag ang isang tao ay namatay sa isang tolda. Ang sino mang pumasok sa tolda at ang sino mang nasa loob nito ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. At ang bawat lalagyan ng walang takip ay magiging marumi. Ang sino mang nasa labas na humipo sa isang taong pinatay ng tabak o sa isang taong namatay ng natural o ang sino mang humipo sa buto ng tao sa libingan ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Paglilinaw sa talata 16, ang nasa labas ay nangangahulugang sa labas ng tolda o gusali. Ang isang tao ay ituturing na marumi lamang kapag may direktang paghipo sa labi ng patay o sa libingan nito. Ngunit kung nasa labas ang bangkay at ang tao ay walang direktang paghawak o paglapit sa patay o sa libingan nito, ang tao ay ituturing na malinis. Sa kawalan ng abo ng pulang baka at isopo. Ang isa pang paraan ng paglilinis ay ang paglalaba ng mga damit at pagligo sa tubig na may asin. Pagkatapos, lumabas sa bahay na may patay na katawan, basta't walang paghipo o direktang kontak sa patay. Ang tao ay ituturing na marumi hanggang gabi. Dapat din nating isaalang-alang ang sitwasyon ng mga Israelita sa loob ng 40 taon sa disyerto at sa panahon ng digmaan kung saan ang tubig at asin para sa pagligo ay hindi madaling makuha para sa lahat. Sa panahon ng Exodus
Ang presensya ni Yahweh sa gitna ng kampo ay nangangailangan ng lubos na pag-iingat mula sa karumihan, lalo na para sa mga saserdote na pumapasok sa kanyang tabernakulo. Laging tandaan ang nakasulat sa Matthew 11:30, ang aking tipan ay madali at ang aking kautusan ay magaan. Ayan daw. Para sa taong marumi, maglagay ng kaunting abo mula sa handog na sinunog para sa paglilinis sa isang lalagyan at lagyan ito ng sariwang tubig. Pagkatapos, ang isang taong malinis ay kukuha ng isopo. Isasawsaw ito sa tubig at wiwisikan ang tolda at lahat ng mga kasangkapan at mga tao na naroon. Dapat din niyang wisikan ang sinumang humipo sa buto ng tao o sa libingan o sinumang pinatay o namatay ng natural. Ang taong malinis ay magwiwisik sa mga marurumi sa 3 at 7 araw. At sa 7 araw, siya ay maglilinis sa kanila. Ang mga naglilinis ay dapat maglaba ng kanilang mga damit at maligo sa tubig. At sa gabi, sila ay magiging malinis. Ngunit kung ang mga marurumi ay hindi maglilinis, dapat silang ihiwalay sa pamayanan dahil kanilang dinungisan ang santuaryo ni Yahweh. Hindi sila winisikan ng tubig ng paglilinis at sila ay marumi. Ito ay isang panghabang panahong batas para sa kanila. Ang taong nagwiwisik ng tubig ng paglilinis ay dapat ding maglaba ng kanyang mga damit at siya ay dapat maligo at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang anumang mahawakan ng isang taong marumi ay magiging marumi. At ang sino mang humipo dito ay magiging marumi hanggang sa gabi. Sis, ano po yung isopo? Hyssop, isang uri ng halaman na Ah, Na bulaklak. ay, Oo. yung winisek before sa atin. Oo. May Kulay ano isopo yan pala. Kulay violet, di ba? Ang bulaklak. Opo, isopo pala yon. Oo. Sa Tagalog po, no? May, Kasi may antibacterial siya. siya eh. Tapos meron pang abo. So, talagang Oo. antiseptic. Kaya pala. Dapat pala pag naligo, Ano pala yun? Kabanata 20. 20. Ang tubig mula sa bato. Sa unang buwan, ang buong pamayanan ng Israel ay dumating sa disyerto ng Sin at nanatili sa Kadesh. Doon si Miriam ay namatay at inilibing. Ngunit walang tubig para sa pamayanan at ang mga tao ay nagtipon upang tutulan sina Moises at Aaron. Nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Sana kami ay namatay na lang noong namatay ang aming mga kapatid sa harap ni Yahweh. Bakit mo dinala ang pamayanan ni Yahweh sa ilang na ito? Upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay dito? Bakit mo kami inilabas sa Egypt patungo sa lugar na ito na walang butil, igos, ubasan o granada at walang tubig na mainom?" Sina Moises at Aaron ay lumayo sa kapulungan at pumunta sa pasukan ng toldang tipanan at nagpatira pa. At ang kaluwalhatian ni Yahweh
ay lumitaw sa kanila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kunin mo ang tungkod at ikaw ang iyong kapatid na si Aaron ay tipunin ang pamayanan. Magsalita ka sa batong iyon sa harap ng kanilang mga mata at ito ay magbubuhos ng tubig. Magdadala ka ng tubig mula sa bato para sa pamayanan upang sila at ang kanilang mga hayop ay makainom. Kaya't kinuha ni Moises ang tungkod mula sa harap ni Yahweh, ayon sa inuutos sa kanya. Sina Moises at Aaron ay tinipon ang pamayanan sa harap ng bato. At sinabi ni Moises sa kanila, makinig kayo, mga rebelde. Kailangan ba naming maglabas ng tubig mula sa batong ito para sa inyo? Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang braso at hinampas ang bato ng 2 beses gamit ang kanyang tungkod. Dumaloy ang tubig at ang pamayanan at ng kanilang mga hayop ay uminom. Etong sa Ngunit halip, ito, sa halip magsalita lamang dito gaya ng inutos. Okay. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, dahil hindi sapat ang inyong tiwala sa akin, upang ako ay parangalan bilang banal sa paningin ng mga Israelita. Hindi kayo makakapasok sa lupain na ibinibigay ko sa kanila. Ito ay nangyari sa Meraba, kung saan nagrebelde. Meraba? Meriba, kung saan nagrebelde ang mga Israelita laban kay Yahweh, at kung saan muli niyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa gitna nila. Tinanggihan ng Edom ang pagdaan ng mga Israelita. Nagpadala si Moises ng mga mensahero mula sa Kadesh sa hari ng Edom. Sa hari o kaharian? Ano, tama po ba? sa hari ng Tama, Edom. hari mismo. Nagpadala si Moises ng mga mensahero mula sa Kadesh sa hari ng Edom na Sino nga ba nagsasabi, yung Edom? Ha? Anong lahi ang Edom? Sa nagmula? Ang mga Edomite ay Saan nagmula ang kay mga Edomite? Esau. Kay Esau. Si Edom may anak ni kakambal Esau. ni Jacob. Kakambala. Oo. padala si Moises ng mga mensahero mula sa Kadesh na hari ng Edom. Na nagsasabi, ito ang sinasabi ng iyong mga kapatid na Israelita. Alam mo ang lahat ng mga paghihirap na dumating sa amin. Ang aming mga ninuno ay bumaba sa Egypt at doon kami nanirahan ng maraming taon. Ang mga Egyptian ay ginawan kami at ang aming mga ninuno ng masama. Ngunit nang kami ay dumaing kay Yahweh, narinig niya ang aming daing at nagpadala ng isang makalangit na nilalang. At inilabas kami sa Egypt. Ngayon kami ay narito sa Kadesh, isang bayan, sa gilid ng iyong teritoryo. Pakitaas po, sis. Mangyaring hayaan mo kaming dumaan sa pakitaas, sis.
Mangyaring hayaan mo kaming dumaan sa iyong bansa. Hindi kami dadaan sa anumang bukid o ubasan, o iinom ng tubig mula sa anumang balon. Maglalakbay kami sa daan ng hari at hindi lilis sa kanan o sa kaliwa hanggang sa makaraan kami sa iyong teritoryo. Ngunit sumagot ang hari ng Edom, hindi kayo maaaring dumaan dito. Kung susubukan ninyo, lalabas kami at sasalakayin kayo gamit ang tabak. Sumagot ang mga Israelita, kami ay dadaan sa pangunahing daan at kung kami o ang aming mga hayop ay uminom ng anumang tubig, babayaran namin ito. Gusto lang naming dumaan ng walang ibang hangarin. Muli, sumagot ang Edom, hindi kayo maaaring dumaan. Pagkatapos lumabas ang Edom, hindi kayo maaaring dumaan. Pagkatapos lumabas ang Edom laban sa kanila na may malaki at makapangyarihang hukbo. Ngunit pinadalhan ni Yahweh ang Edom ng takot at pangamba laban sa mga Israelita. Inuutos ni Yahweh sa kanila na huwag guluhin ang Edom at bayaran ng tubig habang dumadaan. Paglilinaw. Bagaman ang mga Edomite ay sinasabing mga inapo ni Esau, ang kanilang pagtutol laban sa mga Israelita ay hindi nagmula sa pagiging inapo ni Esau, kundi dahil sa kanilang pagiging Canaanite or serpent bloodline. Dahil 4 sa mga asawa ni Esau ay mga Canaanite. Si Judith, anak ni Beri, na Hittite sa Genesis 26:34. Si Ada, anak ni Elon na Hittite sa Genesis 36:2. Anong basa, sis? Base, ano yun? Anong basa dun, sis? Puho ni Bama, Canaanite, anak ni Ana na Hivite. Sa Genesis 36 verse 20. Opo, yung sa taas pa. Mayroon pa ba sa 4 taas? sila, oo, 4 silang anak. Oo. Ano base, mat? Ano? Basimat. Ano basa? Base, mat talaga? Oo. Anak ni Elon na Hittite? Oo. Sa Si Genesis. Judith, Canaanite, anak ni Beeri na Hittite. Si Ada, Canaanite din, anak ni Elon na Hittite. So ito yung mga anak ng naging asawa ni Esau na mga Canaanite na hindi nga nagustuhan ni Ang hirap Rebecca. ng mga pangalan nila, ang hirap bigkasin. Oo. Nang malaman ni Esau na hindi nasisiyahan ang kanyang mga magulang sa kanyang mga asawang Canaanite, nagpakasal si Esau kay Mahalat, anak na babae ni Ishmael. Genesis 28:8 Ito pala yung mga anak ay mga asawa ni Esau. 4 na Canaanite ang naging asawa ni Esau. Tapos itong panglima, anak naman ni ni Ismael. Galing naman kay Hagar. Nakakalito, daming pangalan.
ang serpent seed. seed. Ang serpent seed or bloodline ng mga asawang Canaanite ni Esau, ni Ni Esau, ang nagdulot ng pagkapuot laban sa mga Israelita or binhi ni Adama. Bilang patuloy na katuparan ng sumpa sa Genesis 3:15. Hindi maaaring magtuloy-tuloy ang pagkapuot ni Esau at ng kanyang mga inapo laban kay Jacob at sa kanyang binhi dahil pareho silang mula sa binhi ni Adama. Nagkasundo na sina Esau at Jacob noon pa nang magkita sila pagkatapos umalis ni Jacob kay Laban. Tama po ba yun? Umalis ni Jacob kay Laban? Opo. Niyakap ni Esau si Jacob at pareho silang umiyak bilang pagpapatawad sa isa't isa. Kaya't wala nang sama ng loob o poot si Esau laban kay Jacob at sa kanyang mga inapo sa panahong ito. Ngunit ibang kwento na ito pagdating sa mga inapo ni Esau. Pagkatapos ng kamatayan ni Jacob sa Egypt, tulad ng inilahad sa aklat ni Jasher. Ng Jasher, Jasher. 56, verse 46. J.A. pala yun. Aklat ni Jasher, 56 to 58. Oo. Kasi Kamatayan. nasasaad dito sa aklat ng Jasher na yung mga apo ni Esau ay sila yung mga nakatira doon sa Kanaan kung saan naroroon ang libingan na binili ni Abraham dahil doon din nakalibing si Sarah, si Abraham at saka yung nanay nila, si Rebecca. So kaya pala yung mga Arabo, mga Middle Eastern, mapuputi kasi nakapangasawa pala yung mga Canaanite yung nila, mga nanay nila, oo. So, hindi kasi alam nitong mga inapo ni Esau na nagkaroon ng kasunduan si Jacob at saka si Esau. Na nung namatay ang kanilang tatay na si Isaac, ang sabi nito ni Jacob, mamili ka ngayon kung ano ang gusto mong manahin, yung mga lupain o yung mga ari-arian ng ating ama. So ang ginawa ni Esau, dahil may nag-advise sa kanya, pinili niya ang lahat ng ari-arian, yung mga hayop, yung bahay, mga pera, kung ano man ari-arian mayroon sila. Napunta lahat yon kay Esau. So ang naiwan kay Jacob ay lahat ng lupain, kasama yung lupain na pinaglibingan sa kanilang tatay. So nagkaroon sila ng kasunduan, merong dokumento na pinanghahawakan si Jacob sa kasunduan na yon. Pero dahil hindi alam nitong mga inapo, ayaw nilang payagan na doon ilibing si Jacob. Kaya mula noon nagkaroon na sila ng awayan. Nako, ano yung natakot? Saang lugar daw po? Bakit kaya nilagay niyo pa Sa sa Book of lalagyan? Joshua po yan. Book of Joshua. Kwento ito, bro, sa aklat ng Jasher. Pwede mong basahin yan. Yung binigay. Yan. Sa Oo. may Saan daw pong lugar? Saan daw pong lugar? Kanaan. Sa Kanaan. Sa Kanaan, sa Mamre. Sa Mamre. Sa may yung lupain na binili niya sa mga Yung Manakas, di ba? Shechem. Katabi ng ano yan? Katabi ng Sa Persia Shechem. yan? Katabi ng Iran? Oo yata. Basta sa Shechem ito, sa may Mamre. Eh kung Shechem yan, Binili Shechem. niya sa mga Shechemites.
Hindi malapit yan sa ano, sa Israel. Oo yata. Tapos, teka muna, Ang yan Kanaan palang ngayon, Israel na Israel yan. ngayon. Yan Kanaan palang dati, Israel Israel na yan. Oo, ngayon. oo Nakapamahan bro, pala kay kasi Israel yan. oo, yung Kanaan kasi Sis, ngayon ay Israel na, 'di ba? sis, yan Oo. palang Israel, yan palang Jerusalem, nakapamana pala yan sa Ephraim at saka Manase. Kay Joseph pala yan. Oo. Jerusalem po, Judah. Kay Judah yan. Hindi kay Judah, kay Sa, Judah yan napunta. Nakalagay ito kay Ephraim at saka kay ano eh. Hindi, pag nadaanan na lang natin. Oo, siguro pag nadaanan natin. Kasi ang ibinigay na ano na lupain kay Manase kasama yung kay Dan sa kabila ng ano ng Ilog Jordan. Di ba ang So Ilog tayo, Jordan ay saka sa nasa may ano din gilid. yan? Sa so may gilid. lumalabas. Oo, Gilead. sa may gilid So yan ng ano. lumalabas yung Ephraim, yung Ophir, baka ibalik natin sa mga Joktanites. Ah, Pag nadaanan na lang natin. oo, sige. So, mababasa nyo ito, yung kwento na to, medyo mahaba ito na kwento dito sa Aklat ng Jaser. Kasi nagkaroon ng pagtatalo, actually, nung inilibing si Ang Jacob, chapter. nagkaroon ng labanan dito eh. Anong chapter ni Japheth? Ano, Daw pong chapter sa Jasher. ayan o, Jaser 56, verse 46, hanggang 58. Hanggang chapter 58, verse 28. Mahabang kwento na yan. Kasi nagkaroon ng madugong labanan dahil ayaw pumayag ng mga apo ni Esau na doon ilibing si Jacob. Kaya natigil lang ito, yung kanilang pag-awayan, noong inilabas na ng mga anak ni Jacob yung dokumento. Kaya inutusan niya yung ang pinakamabilis na na anak ni Jacob, si Naphtali. Inutusan niya si Naphtali na kunin ang mga dokumento na naiwan sa Egypt. Kasi si Naphtali ay nakakalakad siya sa mga sa parang kalawakan, nakakalakad siya. Sa ibabaw daw ng mga dahon ng mais na hindi man lang gumagalaw ang mga dahon ng mais. Yan, Ganon siya nakabalik na kagaan. ako. Oo, Nawala ganon siya ako eh. kagaan. Nakabalik na po ako. Oh, ganun kagaan si Naphtali. Kaya ang bilis niya na nakuha yung mga dokumento at ipinakita doon sa mga apo ni Esau. Kaya pinayagan din sila na mailibing si Jacob. Pero mula noon, nagkaroon na sila ng ah, nagpaghihigante. Kasi napatay nila si di ba si Esau? Na patay ng mga kapatid ng mga anak ni Jacob. Doon parang yung ulo na lang yata ni Esau ang nakuha nila. Kaya naghiganti itong mga anak mga apo ni Esau hanggang makarating sila ng Egypt. Tumakdura. Nila. Ito na po. Next na po. Ang kamatayan ni Aaron. Ang buong pamayanan ng Israel ay umalis sa Kadesh at dumating sa bundok Hor. Sa bundok Hor, malapit sa hangganan ng Edom, sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, si Aaron ay titipunin sa kanyang mga ninuno. Hindi siya makakapasok
sa lupain na ibinibigay ko sa mga Israelita. Dahil kapwa kayo ay nagrebelde laban sa aking utos sa tubig ng Meriba. Kunin mo si Aaron at ang kanyang anak na si Eleazar at dalhin mo sila sa bundok Hor. Hubarin mo ang mga kasuotan ni Aaron at isuot mo ito sa kanyang anak na si Eleazar, sapagkat si Aaron ay titipunin sa kanyang mga ninuno. Siya ay Excuse me, mamatay doon. sis. Oo, sis, Salty, pakitanggal itong ano mo, yung marker. Pakitanggal yung ano mo, yung marker. Kasi nagmo-move tayo. Okay lang. Hindi matanggal sis. Low. Pag mabagal ang internet. Ay, ganun? Mawawala din siya ng kusa. Okay po. Okay. Okay, verse 27 na sis. Ginawa ni Moises ang inuutos ni Yahweh. Umakyat sila sa bundok Hor sa harap ng buong pamayanan. Hinubad ni Moises ang mga kasuotan ni Aaron at isinuot ito sa kanyang anak na si Eleazar. At namatay si Aaron doon sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, bumaba sina Moises at Eleazar mula sa bundok at nang malaman ng buong pamayanan na namatay si Aaron, nagluksa ang lahat ng mga Israelita sa loob ng 30 araw. Yung haba nung ano nila, no? Pagluluksa. Isang buwan. Oo. Kabanata 21. Ang pagkawasak ng Arad. Nang marinig ni Arad na hari ng mga Kanaanite na naninirahan sa Negev, na ang mga Israelita ay dumarating sa daan patungo sa Atharim, sinalakay niya at binihag ang ilan sa kanila. Pagkatapos nanumpa ang mga Israelita kay Yahweh, kung ibibigay mo sa amin ang mga taong ito, lubusan naming wawasakin ang kanilang mga lungsod. Narinig ni Yahweh ang panalangin ng mga Israelita at ibinigay niya sa kanila ang mga Kanaanite. Lubusan ngang winasak ng mga Israelita ang mga ito at ang kanilang mga bayan. Kaya't ang lugar na iyon ay itinawag na Horma. Horma, bakit Horma? Bakit daw po Horma? Horma, ang ibig sabihin, kaya tinawag na ano, kasi yun nga, winasak ng, yung lungsod, yung kanilang lungsod, winasak ng mga Israelita. Kaya tinawag na Horma, ibig sabihin, lugar ng paglalaban. Ang kordero sa gisag ng buhay. Naglakbay sila mula sa bundok Hor patungo sa dagat na pula upang lumibot sa Edom. Ngunit ang mga tao ay nawalan ng pasensya sa daan. Nagsalita sila laban sa alahayam at laban kay Moises at sinabi, "Bakit mo kami inilabas sa Egypt upang mamatay sa ilang? Walang tinapay at tubig dito. At kinamuhian namin ang miserableng pagkain ito.
Manya. Yung mana. 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 Oo. Double N. Oo, nagsawa na sila sa mana. Pagkatapos, nagpadala si Yahawa ng mga makamandag na ahas na nangangagat sa mga Israelita at marami sa kanila ang namatay. Lumapit ang mga Israelita kay Moises at sinabi, "Nagkasala kami na magsalita kami laban kay Yahawa at laban sa iyo. Ipanalangin mo na patawarin kami ni Yahawa at alisin ang mga ahas na ito sa amin." Kaya't nanalangin si Moises para sa mga tao. Sinabi ni Yahawa kay Moises, "Kumuha ka ng isang kordero at itaas mo ito sa isang poste. Ang sino mang makagat ay dapat tumingin dito at hindi mamamatay." Kaya't kumuha si Moises ng isang kordero at itinaas ito sa isang poste. Pagkatapos, ang sino mang makagat ng ahas at tumingin sa kordero, siya ay mabubuhay. Linaw. Paglilinaw sa mga bayan, sa mga bersyon ng Biblia ng Kristyanismo. Sinasabing gumawa si Moises na isang tansong ahas at itinaas ito sa isang poste. Ito ay itinama sa bersyong ito batay sa mga sumusunod na 4 na pangunahing batayan. Una, sa buong Biblia, ang ahas ay sumisimbolo kay Satanas na dyablo sa Revelasyon 12:9. Pangalawa, ang Mesaya ay ang buhay. Isang aklat ni 1:14:6 at sinisimbolo ng isang kordero. Isang aklat ni John 1:36. Katlo, ang Mesaya ay hindi ipinanganak mula sa lahi ng ahas upang simboluhin bilang isang ahas. Ika-4, sa isang estado ng emerhensya kung saan maraming Israelita ang namamatay sa kagat ng mga makamandag na ahas. Hindi magkakaroon ng oras si Moises upang gumawa ng isang tansong ahas na aabutin ng maraming araw upang gawin kahit na may pinakamodernong teknolohiya at kagamitan na magagamit ngayon. Kaya't ang simbolo ng ahas or pharmakeia or sorcery ng Kristyanismo na isinama sa mga kasulatan ay lubhang hindi makatwiran, walang batayan, at ito ay malinaw na isang pagbabago sa katotohanan. Yes. Maisingit ko lang, mga kapatid, kasi meron silang na-discover na ang ano pala, ang dugo ng kordero o ng tupa ay may anti-viral o venom ng serpent. So iniisip ko, baka hindi naman talaga kailangan ba itaas ng panonoorin lang ba nila yung kordero? Baka may ginawa doon sa dugo ng kordero. Pero wala tayong ibang ano na para ma-confirm or kung babaguhin ang katalang ito. Pero scientifically, may scientific basis na ang dugo ng kordero ay anti-venom ng mga ahas, sa ahas. Yun lang po. Okay. Ang paglalakbay patungong Moab. Nagpatuloy ang mga Israelita at nagkampo sa Obot. Pagkatapos, umalis sila sa Obot at nagkampo sa Abarim.
sa ilang na nakaharap sa Moab, sa dakong Moab. pagsikat ng araw. Moab. Ang hirap naman. Nagpatuloy ang mga Israelita at nagkampo sa Obot. Pagkatapos, umalis sila sa Obot at nagkampo sa Eye Abarim, sa ilang na nakaharap sa Moab, sa dakong pagsikat ng araw. Mula doon, nagpatuloy sila at nagkampo sa lambak ng Zered. Umalis sila mula doon at nagkampo sa tabi ng Arnon na nasa ilang na umaabot sa teritoryo ng mga Amorite. Ang Arnon ay hangganan ng Moab sa pagitan ng Moab at ng mga Amorite. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi sa aklat ng mga digmaan ni Yahweh, Sahab, sa Sopha, at ang mga bangin, ang Arnon at ang mga dalisdis na mga bangin, na patungo sa tirahan ng Ar, ay nasa kahabaan ng hangganan ng Moab. Mula doon, nagpatuloy sila patungo sa Beer, ang balon kung saan sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tipunin mo ang mga tao at bibigyan ko sila ng tubig." Pagkatapos, umawit ang mga Israelita ng awiting ito. Bumukal ka o balon, awitin mo ito, tungkol sa balon na hinukay ng mga prinsipe, na inilubog na ang mga mahal na tao. At ang mahal na tao na may mga setro at tungkod. Pagkatapos, nagtungo sila mula sa ilang patungong Matana, mula sa Matana patungong Nahaliel, mula sa Nahaliel patungong Bamoth, mula sa Bamoth patungo sa lambak sa Moab, kung saan ang tuktok ng Pisga ay nakatingin sa ilang. Paglupig kay Sihon at Og. Nagpadala ang mga Israelita na mga mensahero kay Sihon, na hari ng mga Amorite o inapo ni Kanaan, na may dalang mensaheng ito: "Hayaan mo kaming dumaan sa iyong bansa. Hindi kami lilihis sa anumang bukid o ubasan, o iinom ng tubig mula sa anumang balon. Maglalakbay kami sa daan ng hari hanggang sa makaraan kami sa iyong teritoryo." Ngunit ayaw payagan ni Sihon na dumaan ang mga Israelita sa kanyang teritoryo. Paglilinaw. Ang mga Amorite ay mga inapo rin ni Kanaan, kasama ng mga Sidonian, Hivite, Jebusite, Hittite, Arvadite, Girgashite, Arkite, Sinite, Arvadite, Semarite, at Hematite. Dapat ay pamilyar ang mga mangbabasa sa talaan ng mga bansa sa Genesis, Kabanata 10, upang munawaan ang pagkakilanlan ng mga taong ito na nakatagpo ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay upang bawiin ang lupain na inagaw ng mga Kanaanite na ito mula sa teritoryo ng mga Shemite. Ang mga Kanaanite na ito ay nananatili pa rin ngayon sa ibang pagkakakilanlan at terminolohiya upang matupad ang sumpa sa Genesis 3,
15 hanggang sa aklat ng Revelasyon. Ang hirap ng bigkasin ng mga bansa nila. Si Sihon, ang hari ng mga Amorite, ay tinipon ang kanyang buong hukbo at nagmarcha patungo sa ilang laban sa mga Israelita. Nang marating niya ang Laz, nakipaglaban siya sa mga Israelita. Gayunpaman, pinatay siya sa tabak ng mga Israelita at sinakop ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang sa Jabok. Ngunit hanggang sa hangganan lamang ng mga Ammonite dahil ang kanilang hangganan ay may kuta. May kuta. May kuta. Kuta ay may kuta. Nakubkob ng mga Israelita ang lahat ng mga lungsod ng mga Amorite at sinakop ang mga ito, kasama ang Heshbon at lahat ng mga nakapaligid sa bayan nito. Ang Heshbon ay ang lungsod ni Sihon, hari ng mga Amorite, na nakipaglaban sa dating hari ng Moab at kinuha mula sa kanya ang lahat ng kanyang lupain hanggang sa Arnon. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga makata, pumunta kayo sa Heshbon at hayaang ito ay muling itayo. Hayaang maibalik ang lungsod ni Sihon. Apoy ang lumabas mula sa Heshbon, isang siga mula sa lungsod ni Sihon. Tinupok nito ang Ar ng Moab at mga mamamayan ng mga mataas na lugar ng Arnon. Sawimpalad kayo, Moab. Kayo ay nawasak, mga tao ni Shemosh. Ibinigay niya ang kanyang mga anak na lalaki bilang mga takas at ang kanyang mga anak na babae bilang mga bihag kay Sihon, hari ng mga Amorite. Ngunit winasak namin sila. Ang paghahari ng Heshbon ay nawasak hanggang sa Dibon. Winasak namin sila hanggang sa Nopa, na umaabot hanggang sa Medaba. Kaya't pansamantalang nanirahan ang mga Israelita sa lupain ng mga Amorite. Pagkatapos, magpadala si Moises ng mga espiya sa Jazer, sinakop ng mga Israelita ang mga nakapaligid na bayan nito at pinalayas ang mga Amorite na naroon. Pagkatapos, nagtungo sila at umakyat sa daan patungo sa Bashan. At si Og na hari ng Bashan at ang kanyang buong hukbo ay nagmarcha upang salubungin sila sa labanan sa Edrei. Sinabi ni Yahweh kay Moises, huwag kang matakot sa kanya, sapagkat ibinigay ko siya sa iyong mga kamay, kasama ang kanyang buong hukbo at kanyang lupain. Gawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon, hari ng mga Amorite, na naghari sa Heshbon. Kaya't pinatay nila si Og, kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang buong hukbo, na walang iniwang nakaligtas, at sinakop nila ang kanyang lupain. Si Og ng Bashan ay higante yan, di ba? So, kaya sinabi, wag kang matakot sa kanya, sabi ni Yahweh.
Kasi malalaking tao yan. Pero nalupig din nila. Grabe. Adugo. Ang Kabanata 22, ang pagharap ng Moab at Midian sa mga Israelita. Pagkatapos naglakbay ang mga Israelita patungo sa kapatagan ng Moab at nagkampo sa tabi ng ilog Jordan, sa tapat ng Jericho. Nakita ni Balak na anak ni Ziphor ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amorite at natakot ang mga Moabite dahil sa dami ng mga Israelita. Totoong napuno ng takot ang Moab dahil sa mga Israelita. Sinabi ng mga Moabite sa mga nakakatanda ng Midian, ang hukbong ito ay lalamon. Nasaan naman? Ang hukbong ito ay lalamon ng lahat sa paligid natin. Gaya ng paglamon ng baka sa damo sa parang. Kaya nagpadala si Balak na hari ng Moab noon ng mga sugo para tawagin si Balaam o propeta at salamangkero ni Baal na anak ni Beor na nasa Petor, malapit sa ilog Euphrates, Euro, sa kanyang sariling lupain. Sinabi ni Balak na isang bayan na lumabas mula sa Egypt, natakpan nila ang buong lupain at nanirahan sa tabi ko. Ngayon, halika at sumpain mo ang bayang ito dahil masyado silang makapangyarihan para sa akin. Marahil sa gayon, magagawa kong talunin sila at paalisin sa lupain. Alam ko na ang sinumang basbasan mo ay pinagpapala, at ang sinumang sumpain mo ay sinusumpa. Umalis Sis Dahlia, sino nga ba si Balaam? Si Balaam. Yung ba yung higante? Sis Dahlia, sino si Balaam? Yung Oo. propetang ano? Si Balaam ay isang propeta ni Baal na naging advisor ng Paraon. At dahil sa kanya, muntik nang mamatay si Moses. Kaya siya ay tinuturing na makapangyarihan. Kaya lang Saka siya siya din ay nagmula sa kapangyarihang sorcery. siya din ang nagturo sa mga Amalekite, di ba? Oo. Sa nung matalo yung Paraon, lumipat siya sa mga Amalekite. Kaya ang mga Oo. Amalekite natuto ng sorcery. Oo. Then ito yung Moab. 'Di ba ang Moabite galing kay sa apo ni Lot? Oo, sa mga anak ni Yung ni sa Lot. anak ni, 'di ba, Anak yung ni Lot. nabuntisan niya? Oo, sa mga anak Yung niya. dalawang babae. Oh, yung Midian, ano yun? Saan galing yung Midian? Ang Midian naman ay galing kay Ketura na Ayun, okay. So naging yung lupain asawa ni yun, Abraham. okay. Okay, tama. Yun yung mga katutubong nakatira sa lupain yun. Opo. Sa Oo. bandang south ng Jordan. Okay. Umalis ang mga nakatatanda ng Moab at Midian. Dala ang bayad para sa panghuhula. Pagdating nila kay Balaam, sinabi nila ang mensahe ni Balak. Sinabi ni Balaam sa kanila, manatili kayo rito ngayong gabi at ibabalita ko sa inyo ang sasabihin sa akin ng makapangyarihan. Kaya nanatili ang mga opisyal ng Moab
kay Balaam. Ngunit dumating si Yahweh kay Balaam at nagtanong, "Sino ang mga lalaking ito na kasama mo?" Sumagot si Balaam, "Si Balak na anak ni Zippor, hari ng Moab, ang nagpadala sa akin ng mensahe. May isang bayan na lumabas mula sa Egypt at natakpan ang buong lupain. Halika at sumpain mo sila para sa akin. Marahil sa gayon, magagawa kong labanan sila at paalisin." Ngunit sinabi ni Yahweh, ang anak, kay Balaam, "Huwag mong gawin ang hinihiling nila sa iyo. Hindi mo dapat sumpain ang mga Israelita dahil sila ay aking bayan, ang aking mana." Kinabukasan, bumangon si Balaam at sinabi sa mga opisyal ni Balak, "Bumalik kayo sa inyong lupain, sapagkat ipinagbawal ng alahayam ng mga Israelita na gawin ko ang inyong hiling." Kaya bumalik ang mga opisyal ng Moab kay Balak at sinabi, "Ayaw sumama sa amin ni Balaam." Nagpadala uli si Balak ng ibang mga opisyal, mas marami at mas mahalaga kaysa sa nauna. Pumunta sila kay Balaam at sinabi, "Ito ang sinasabi ni Balak na anak ni Zippor. Huwag mong pahintulutang may umabala sa iyo na pumunta sa akin. Gagantimpalaan kita ng malaki at gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin. Halika at sumpain mo ang bayang ito para sa akin." Ngunit sumagot si Balaam, "Kahit ibigay sa akin ni Balak ang lahat ng pilak at ginto sa kanyang palasyo, hindi ko magagawa ang anumang bagay, maliit man o malaki, na labag sa utos ng alahayam. Ngayon, manatili kayo rito ngayong gabi, upang malaman ko kung ano pa ang sasabihin ng alahayam ng mga Israelita sa akin." Nang gabing iyon, dumating si Yahweh kay Balaam at sinabi, "Kung ipinatawag ka ng mga lalaking ito, sumama ka sa kanila. Ngunit gawin mo lamang kapag sinabi ko na." Ang asno ni Balaam. Ngunit kinabukasan, bumangon si Balaam, inihanda ang kanyang asno. Ano po yung asno? Asno, yung maliit na parang kabayo. Ay, ano, yung tama. Maliit na kabayo. Donkey at kabayo. Oo, Donkey. donkey. Oo. Ngunit kinabukasan, bumangon si Balaam, inihanda ang kanyang asno at sumama sa mga opisyal ng Moab nang hindi naghintay ng pahintulot ng alahayam. Nagalit si Yahweh nang siya ay umalis, at ang makalangit na nilalang ni Yahweh ay tumayo sa daan para hadlangan siya. Nakasakay si Balaam sa kanyang asno kasama ang kanyang 2 alipin. Nang makita ng asno ang makalangit na nilalang ni Yahweh na nakatayo sa daan na may hawak na tabak, lumihis ito sa daan at pumasok sa isang bukid. Hinampas ni Balaam ang asno para ibalik ito sa daan. Pagkatapos, tumayo ang makalangit na nilalang ni Yahweh sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga ubusan. May mga bakod sa magkabilang panig.
Nang makita ng asno ang makalangit na nilalang ni Yahweh, sumiksik ito sa bakod at naipit ang paa ni Balaam. Kaya muli niya itong hinampas. Lumapit ang makalangit na nilalang ni Yahweh sa isang masikip na lugar kung saan walang puwang para lumiko, kahit sa kanan o sa kaliwa. Nang makita ng asno ang makalangit na nilalang ni Yahweh, ito ay lumuhod. Nagalit si Balaam at hinampas ito ng mas malakas gamit ang kanyang tungkod. Pagkatapos, binigyan ni Yahweh ng kakayahang magsalita ang asno at sinabi nito kay Balaam, "Ano ba ang nagawa ko sa iyo para hampasin mo ako ng 3 beses?" Sumagot si Balaam, "Ginawa mo akong katawa-tawa. Kung may tabak ako ngayon, papatayin kita." Sinabi ng asno, "Hindi ba ako ang iyong asno na sinasakyan mo mula pa noon hanggang ngayon? Nagawa ko na ba ito sa iyo dati?" Sumagot si Balaam, "Hindi." Pagkatapos, binuksan ni Yahweh ang mga mata ni Balaam. Nakita niya ang makalangit na nilalang ni Yahweh na nakatayo sa daan na may hawak na tabak. Kaya siya ay lumuhod at nagpatira pa. Tinanong siya ng makalangit na nilalang ni Yahweh, "Bakit mo hinampas ang iyong asno ng 3 beses? Ako ay naparito para hadlangan ka dahil ang iyong landas ay mapanganib. Nakita ako ng iyong asno at lumihis ng 3 beses. Kung hindi ito lumihis, tiyak na pinatay na kita. Ngunit pinabayaan ko ang asno." Sinabi ni Balaam sa makalangit na nilalang ni Yahweh, "Nagkasala ako. Hindi ko napansin na nakatayo ka sa daan para hadlangan ako. Kung hindi mo gusto, babalik na ako." Sinabi ng makalangit na nilalang ni Yahweh kay Balaam, "Sumama ka sa mga lalaking ito, ngunit salitain mo lamang ang sasabihin ko sa iyo." Kaya sumama si Balaam sa mga opisyal ni Balak. Nang marinig ni Balak na paparating na si Balaam, sinalubong niya ito sa bayan ng Moab, malapit sa hangganan ng Arnon. Sinabi ni Balak kay Balaam, "Hindi ba't ipinatawag kita ng madalian? Bakit hindi ka agad dumating? Hindi ba kita kayang gantipalaan?" Sumagot si Balaam, "Narito na ako ngayon, ngunit hindi ko masasabi ang anumang gusto ko. Dapat kong sabihin lamang ang ilalagay ng alahayam ng mga Israelita sa aking bibig." Pagkatapos, sumama si Balaam kay Balak papunta sa Huzot. Naghain si Balak ng mga baka at tupa at ibinigay ang ilan kay Balaam at sa mga opisyal na kasama niya. Kinabukasan, dinala ni Balak si Balaam sa Bamoth Baal at mula roon ay nakita nila ang gilid ng kampo ng mga Israelita. Yada. So, ang Yada. madadatang oras, pwede rin palang gamitin ng alahayam kahit na ang propeta ni Baal para sa kanyang mga sa kanyang bayan, sa ikakabuti ng kanyang bayan. 'Di ba mga sis? Sumusunod Kasi din, oo, kasi si alahayam Balak, ng mga Israelita. oo,
Si Balaam ay ano yan eh, propeta ni Baal. Kaya sumunod siya sa ano eh, sa kay Hawa na anak, kung ano ang iuutos sa kanya. Mm. At saka isa pa sis, hindi ko lang na ano, yung sa umpisa na, di ba, sinabi doon, 'di ba marami silang labanan. Pero hindi Um, naman sinabing defiled lahat. Pag hinahawakan ang bangkay, kasi open air, 'di ba, usually ang labanan. Hindi defiled kung hindi mo mahawakan ang bangkay. Pero for oo. sure, tatalbis ka ng mga dugo, ganyan, saka ka madi-defile. So, Mm. tingin mo sis, yung ano, yung ating pagse-celebrate ng Sabat sa Quezon Memorial Circle, ano yun? Defiled ba yun? Iko-consider ba natin defiled tayo? Dahil sabi nila, nandun daw ang libingan ng yumaong Manuel L. Quezon. Hindi tayo madi-defile doon. Kasi ang libingan naman ay nasa ilalim, tayo naman ay lumakad sa ibabaw. At hindi nga alam ng mga tao na may nakalibing doon eh. 'Di ba? At saka open air naman yung ano Open air natin, hindi naman yun. tayo pumasok sa Oo. building Kung mismo. Basta siguro kung building papasok ka doon sa museum sa ilalim, sa Leo. madi-defiled ka. Tsaka ano, yung sinasabing pag, for sure, maliligo ka naman everyday. Pero yung sinasabi nilang ano, kailangan, kasi mga alalahanin natin, ang mga Israelita, wala naman silang tuna, sa disyerto sila. Oo. Kaya ni-required talaga sila maligo ng third and seventh day. Oo. And then, kasi wala namang silang tubig o kaya asin. So, ang ginawa, yung ash, yung abo, at saka hisop. Very common ang hisop sa, ano sa kaparangan, di ba? Oo. Sa wilderness. Tapos konting tubig lang kaya kakailangan nila sa bukal. So, ah, malilinis na. Kumbaga, enough na siguro yun pag nag-visit, malilinis na yung ano, mga defilement o kung ano man yung ano, yung essence ng patay na katawan sa kanila. So, gusto ko lang ni-stress na ano, yung, at saka pag pumasok sa loob ng tolda, yun sinasabi, di ba, pag ano, pumasok ka sa tolda na may ano bang kayo doon, madi-defile ka talaga kasi ano, hindi siya open air, closed air siya. Oo. So, nandun na yung essence. Nakakulob siya. Okay. Pati dun sa mga open na sisidlan. Kaya nga 'di ba sa mga punerarya, hangga't maaari wag kang kakain dun kahit na ano Hmm. pag ano no. Kasi may essence pa rin ng bangkay doon. Kaya nga nung namatay yung kapatid ko, hindi kami kumakain dun eh. Sa mga Pati hinahanda nila. pagkain bawat ano. Pati pagkain daw po, bawal? Depende sa Hindi dun kasi sa lugar. sabi kasi takpan nyo ang mga lalagyan ng pagkain na walang ano na yung mga ano defiled na rin yun. Yung mga nakawalang takip. Ibig sabihin, yung essence nung ano, nahalo na rin doon sa pagkain na yun. Hmm. Kaya siguro kung may catering sa ibang lugar, gano'n, sa labas ng ano, ng Pero silid yan. yung patay, Naririnig ka. pero yung patay, nasa kabaon na eh. Oo, nasa kabaong na yung patay. At nakasealed So, naman siya. nakahid na siya. So, yung bacteria, hindi na siya mag-aano sa air. Oo. Pero ganun pa Kasi man, wala Hindi naman pa rin silang ano nun oo, wala hindi pa rin silang sumasok. lamay nun. Within 24 hours, nilibing na nila. oo. Diba? So, Hindi naman kaya sila wala silang naglalamay. pambalsamo nun, diba? Hmm. So, consider din natin yung yung lifestyle nila no at saka sa atin. Kasi ano, tulad na nga lang nag-defile daw tayo nung mag-ano tayo sa Quezon Memorial Circle. Sana na wala naman sinabi ang mensahero na Hindi, ano, defile kasi, tayo nun di ba Oo nga. sabi, pag basta yung ano lang, yung tao na dumikit sa patay,
at hinawakan ka, o At saka hinawakan nasa loob ng kulob na kwarto o tolda na may bangkay doon. Yun, defiled di-defile ka ka. Pero talaga. ang tanong nga, nakasigla yung patay eh. Nasa Oo. kabaong na siya. Saka ang layo. Open air yun. Ang layo ng building na kung saan yung ano. Eh, baka yung nag-prepare ng pagkain. Madumi. Yung pa, oo. Kaya nga ang Kaya, bawal ang mag-prepare ng pagkain o kumilos yung yung immediate kasi family. hindi Sa amin natin bawal yun. makita eh. Yung This is, ang pag-prepare. mga Oo. defiled talaga doon, siyempre ano sila doon, uurasyon na sila, pe-perform na sila doon sa Christian. Yun na yun. Yun na Oo. siguro ang defilement doon. So, Saka hindi lalo naman na natin ngayon ang mga matututo. simbahan, 'di ba? Nasa ilalim nila ang mga mga columbarium nila. Ako, doble ang defilement. Yun nga ang nangyari nga sa amin, di ba? Doble ang defilement. Kasi kasama mo na yung patay, tapos ipapasok pa sa simbahan ng mga Oo, mga rebulto, mga idol. rebulto. So kailangan mong talagang obligado ka na pumasok ka din doon. Pero yun Pero, nga, hindi ako sumasabay sa kanilang mga ginagawa. pero Nandun lang tayo ako. ba, tayo ba, Maliligo ka po ng tubig na may asin. Oo, pagka-uwi ko, Oo, pagkagaling ko ng Opo. patay, Di ba po? pag oo, uwi ko wag ng mo bahay, ipapasok nga yung ligo damit ka mo agad eh. ako ng tubig na may asin. Yes. Tapos sa Opo. ikatlong araw, naligo rin ako ng tubig na may asin. At saka sa ikapitong araw. Hmm. So, kinumpleto ko yung cleansing ng 7 days. Mm. pero kung mas maganda, kung di ka na-attend, Oo, kaya lang kung immediate family mo, 'di ba? Hindi sinabi naman ba na sultan yun, pwedeng sis? hindi ka Oo nga, hindi, naiintindihan ko naman, pero, sige, wala tayong magawa, ganun talaga. Hmm. Ang Wala naman tayong pinagbawal templo. lang naman Or, bro, yung para sa mga saserdote. Lalo na kung ang saserdote ay high priest, 'di ba? Hindi talaga siya pwedeng umattend sa patay. Ang high priest kahit magulang niya, 'di ba? Kaya nila yun. Kahit immediate family, hindi sila pwedeng lumapit sa patay. kasi kay Aba na siya kay Yahweh na Oo. siya ibigay nila Kaya nila kaya yun, sis. Ah, Nagagawa nila. kakayanin nila alang-alang sa utos ni Yahweh. Ganyan ang ginawa ni Aaron. Kasi di ba nung namatay ang dalawang anak ni Aaron, sinabihan siya ng alahayam na ano, huwag kang magluluksa. Huwag mong pupunitin ang iyong damit o huwag mong gugusutin ang iyong buhok. Hindi ka pwedeng magluksa sa mga anak mo. So sinunod niya 'yon. Hindi siya pwedeng lumapit, hindi siya pwedeng magluksa. Dahil siya ay nakatalaga kay Yahweh. Pero sa mga priest na hindi naman siya high priest o yung mga ordinaryong saserdote, pwede silang umattend sa immediate family nila. For example, nanay at tatay nila at anak nila o kapatid. So, Basta kadugo, kadugo. oo, yung mga kadugo Pero niya, sa asawa, pwede ba? Di ba hindi. na? Basta yun Ganon. oo, sa kapatid niya. Pero kung halimbawa, asawa ng kapatid niya o asawa ng anak niya, hindi pwede. Paano kung asawa? Kunyari sa asawa mo mismo. Uy, syempre, immediate family mo yun. Hindi mo naman siya kadugo eh. Kahit na. Kasi ay One Immediate flesh asawa na family niya kayo yung yun. no? asawa, no ka ba? Hindi mo Oo. naman One siya flesh kadugo. na. Pinapalakon mo lang siya. Oo, one flesh na nga kayo eh. Yes. Others Kung siya, sa kadugo, others.